Live mula dito sa Brigada TV Studio General Santa City. Ako si Hannah Perez. Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minuto sa programang magbibigay serbisyo para sa mga kabrigada nating nangangailangan. Mga kwento ng kabayanihan, pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahal ang ibabahagi ng iba't ibang brigada stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Brigadahan, Tahanan. Abangan, ginang na biktima ng sunog, nabigyan ng tulong sa pagsisimula ng kanyang munting bahay. Isang byuda na mag-isang nakatira sa Fatima General Santa City at may dinaramdam na sakit na polio na pagbigyan sa kanyang munting kahilingan. At isang pamilya na dumaranas ng matinding kahirapan, nabigyan din ng tulong ng Brigadahan, Tahanan. Mula sa Lebak, Sultan Kudarat na isang biktima sa nangyaring sunog, sa kanilang lugar ang halos mawalan na ng pag-asa. Sa hirap ng kanyang pinagdadaanan, hindi na niya halos pang maisip na may gagamitin pa palang instrumento ang poong may kapal para sila ay makabangon muli. Walang pagsisidla ng tuwa ang isang ginang matapos na ikinasa ang brigadahan sa Brigada News FM Lebak. Makaraang sunod-sunod ang nagpahatid ng tulong. Ito ang reaksyon ni Ginang Marife Bayale nang inabot sa kanya ang perang nalikom na nagkakahalaga sa higit na 13,000 pesos. Groceries, damit, gamit sa kusina at kahoy na gagamitin sa bagong munting bahay. Hindi siya makapaniwala na may tao pa palang tutulong sa kanila. Sa kabila ng krisis na nararanasan ay buhos pa rin ang tulong mula sa mga taong nahabag. Sa tanan nga nagtabang sa akon, salamat gid sa tanan. Tanan-tanan gid, salamat kay hindi ta na ka memorize, pasensya na lang. Matatanda ang tinupok na nangangalit na apoy ang dalawang bahay noong Lunes ng madaling araw, kung saan wala ni isang naisalbang mahahalagang gamit. Sa ngayon, pipilitin nilang tumayo dahil naniniwala si Ginang Bayale na hindi siya nag-iisa sa laban ng buhay dahil alam niyang sa pamamagitan ng Brigadahan, Tahanan, kakayanin nilang makapagsisimulang muli. Mula dito sa The Seafoods Capital sa probinsya ng Sultan Kudarat, ito si Kabrigada Ian Alyon, in the heart of changing lives, para sa Brigadahan, Tahanan. Maraming salamat, Brigada Sultan Kudarat. Mga kabrigada, minsan sa buhay dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari kapag nararamdaman mo nang gusto mo nang bumitaw kasi minsan nafe-feel mo na hindi wala nang nakikinig sa mga panalangin mo kasama ng inyong pamilya, pero totoo ngang God moves in a mysterious way na may gagamitin siyang ibang tao na hindi mo kaano-ano, minsan hindi mo inaasahang tutulong sa sitwasyon mo. Kaya naman, Nanay Marife, sana po ay naging instrumento ang Brigadahan, Tahanan sa buhay ninyo at patuloy po kayong bumangon. Magbabalik po ang Brigadahan, Tahanan. Pa rin na nagsusumikap ang isang byuda na may kapansanan mula sa General Santa City. Ang kwento na ating matutunghayan ngayon ay tungkol sa isang ina, mag-isang nakatira at pilit na naghahanap buhay upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na gastusin, lalo pat may iniinom itong gamot. Sa pagdadamo ng halaman at paglalabada, nauubos ang oras sa isang araw ng 67 anyos na byuda na residente ng Zone 7, Block 6, Lot 6, Barangay Fatima Jensan na si Edna Salvador. Kasama ni Salvador sa araw-araw na gawain ang kanyang tungkod na gawa lamang sa kahoy.
Si Ginang Edna ang mayroong 5 anak na may kanya-kanya na ring pamilya, pero kahit papano may naiaabot itong tulong sa kanya. Akong anak nga class 39, akong giingnan palit po ko ninyo og tambal di kay basi kung asa na mo palit kung kuan ako. Anak ko kanang di na kuan intras ba nako palit man pud kadayo. Tumatanggap siya ng labada sa halagang 300 pesos para may makain siya at may ipangbili ng mga pangangailangan sa araw-araw. Inamin ni Ginang Edna na mag-isa lang siyang nakatira sa barong-barong, pero katabi ng bahay niya ang bahay din ng kanyang anak na tricycle driver. Hanggat maaari, ayaw nito na maging pabigat sa kanyang mga anak na may mga pinag-aaral ding mga anak at sapat lang din ang kinikita ng mga ito. Una, dinag ko, mahisa, maagian ko din 30, 100. Manikamot yung kog ako. Gusto niyang bumili sana ng tungkod dahil homemade lang ang ginagamit niya magmula noong bata pa siya at nagkapolyo. Pero mas inuuna niya ang pangbili ng pagkain. Gusto sana niyang humingi ng tulong pero nahihiya siya. Kaya kinakaya na lang nito ang hirap sa maliit na tungkod na ginagamit niya para lang makatayo at Gusto mo magsungkod? Oo. O gusto lugar naman ko nang anday sungkod kay kato akong nabali man to akong sungkod, natumba gani ko kay nabali akong sungkod. Nanangita na po sungkod na ingon ana. Mora man akong nakita, mara man dugay-dugay po na gamay. Ako pinag-imuan? Oo, ako na po. Pero pinag-imuan? Ako na din ang kuwan. Sige gani ko gandong nga. Tag na ko'y sungkod sa kuwan ba? Wala man ko may mo kayo. Asa man ko mangayo, maulaw man ko. Si Ginang Edna ang una ng hinatiran ng Brigada News FM Jensa ng tuyo, mga itlog at mantika dahil nahuli itong nakikinig sa istasyon. Daghan jud salamat sa niabot karon nga ako ang dugay ra nga gihandog nga makasungkod ko. Na jud naabot na jud ang akong gihandong. Daghan jud salamat sa brigada. Kay gidungog ang akong wait nga makasungkod ko. Samantala, base sa datos sa World Health Organization o WHO, ang polio ay isang highly infectious disease. Karaniwang naaapektuhan nito ang mga bata, inaatake nito ang nervous system at nagre-resulta ng spinal at respiratory paralysis. Ito pa rin po kayo sa Brigadahan Wantahanan. Mga kabrigada, hindi natin maipagkakaila na kahirapan ang isa sa mga pangunahing suliranin sa ating lipunan, lalo pat nakaranas tayo ng pandemya. Sa pangatlong kwento, panoorin natin kung paano nabigyan ng tulong at panibagong pag-asa ng Brigadahan Wantahanan ng isang pamilyang dumaranas ng matinding kahirapan mula sa lungsod ng Tacloban. Simentadong daan, malinis na pagkukunan ng tubig. Tutulong sa amin. Bakit hindi namin tatanggapin eh? Kailangan din kami. Ang bunsong anak naman ni Nanay Crisilda na si Jade, 7 taong gulang, ay may Down syndrome na kailangang pambantayan sa bawat oras. Karaniwan na eksena sa loob ng kanilang tahanan ang paghagilap ng panggastos para sa araw-araw na pagkain ng pamilya. Pilitin man ni Nanay Criselda na magtrabaho ay hindi niya ito magawa dahil sa walang magbabantay sa bunso niyang anak na si Jed. Si Tatay Gary lang ang inaasahan sa pamilya kung saan kinikita nito na 250 pesos kada araw ay hindi sumasapat sa mga pang-araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya. Kamuting kahoy ang pangunahing pagkain ng kanilang pamilya, mapaumaga man, tanghali at gabi. Dahil nga sa kasalatang makabili ni 1 kilo ng bigas at 1 dilata ng sardinas.
pahirapan din ang pag-igib ng tubig kung saan lumulusong pa sila sa maputik at masukal na daanan kahit sa wari nila'y napakadelikado sa ilang uri ng hayop tulad ng mga ahas. Wala rin silang supply ng kuryente na kung saan tanging mga solar panel na galing sa garbage site ang pinagkukuhanan ng liwanag sa gabi. Ang kawalan ng kuryente sa kanilang tinitirahan ay isa sa mga problema ni Nanay Crisilda dahil isa sa mga anak niya na si Jane ang kadalasang inuutusan niya sa pagbili ng mga pangunahing pangangailangan. Kung nagkakasakit siya, kasi medisina ng pangmatanda, yun ang pinapainom namin. Saka sana magkaroon kami ng tirahan na hindi na kami mapapaalis. Apply ba kayo sa city na magkaroon kayo ng bahay? Nag-apply kami, sir. Siyempre, hinihintay lang namin kung kailan kung kailan kami tatawagin. Araw-araw din nakalbaryo ni James ang pagpasok sa eskwelahan sa kadailanang hindi nga simentado at maputik ang daanan, pero gayunpaman ay kailangan daw niyang magsipag sa pag-aaral dahil gusto nitong maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Sabi nga ng ilan, nalikas na sa mga Pinoy ang pagiging tamad at walang pakialam sa buhay, kaya patuloy ang paghihirap at hindi pag-asenso ng buhay. Marahil isa ito sa mga rason ng ilan nating kababayan, pero ang totoo, may iilang individual o pamilya ang pinagkaitan ng magandang buhay na kahit anong pilit at pagsusumikap ay tila bang hindi pa rin sapat. Kaya may iilan pa rin pamilya ang nasa laylayan. Mga kabrigada, dapat nating iukit sa ating mga isipan na hindi kailanman naging kasalanan ang pagiging mahirap at ang pagkutya sa estado ng pamumuhay ay hindi kailanman naging tama. Makalipas ang ilang araw matapos maipakita ng aming team ang kaawa-awang sitwasyon ng pamilya ni Nanay Crisilda, ay marami ang naantig ang puso kung saan maraming grupo, private organization at individual ang nagpaabot ng kani-kanilang tulong. Tinungo namin ulit ang bahay ni Nanay Crisilda upang maipaabot ang mga ibinigay na tulong ng mga taos-pusong tumulong kung saan ang mga naibigay nating mga pangunahing pangangailangan ng pamilya tulad ng bigas, mga dilata ng sardinas at mga grocery items. May ilan ring mga nagbigay ng cash donation na malaking tulong na para sa pang-araw-araw na gastusin nila Nanay Crisilda. Hindi mapagsidla ng tuwa at galak ang naramdaman ng pamilya ni Nanay Crisilda at taus-puso nila itong tatanawin na utang na loob, lalo na sa mga taong hindi nag-atubili na tumulong sa kanila. Nagpapasalamat po ako ang mga bumuligamot. Labinahan ko ang brigada. Damo salamat. Bati ang naghatagin nga mo nga ng mga groceries. Damo salamat. Para sa Brigada Bayanihan Special, ito si Brigada Edwin Cinco. Ito si Brigada Carlos Sarino, in the heart of changing lives. Ng 93.5 Brigada News FM Tacloban, the Music and News Authority. Kwento ng isang pamilyang dumanas ng matinding kahirapan na naabutan ng tulong ng Brigada Team upang sila ay mabigyan ng kahit konting kasiyahan at panibagong pag-asa sa buhay. Alam niyo po mga kabrigada, sa pamilya, yung mga nanay talaga yung tinatawag nating frontliners. Ibig sabihin, sila po yung frontliner sa mga problema, sila po yung unang nalulungkot kapag nakikita nilang nahihirapan yung kanilang pamilya. Kaya naman, nung inabutan sila ng tulong, mapapribadong organisasyon man at ng Brigada Team, yung nanay din, si Nanay Crisilda ang unang naging masaya at talagang nagagalak sa nangyari sa kanyang buhay at nabigyan siya ng panibagong pag-asa. Kaya maraming salamat sa Brigada Team natin sa Iligan at sa mga may mabubuting puso na nagbigay ng malaking tulong para sa kanila.
Kasama niyo po ang brigada sa paglalakbay tungo sa magandang kinabukasan. Kasama ang inyong pamilya, sabay-sabay tayong lumaban sa hamon ng buhay, walang iwanan. Dahil ang brigada ang inyong kasangga. At dahil dyan mga kabrigada, sinimulan ng brigada ang pagbibigay ng libreng check-up para sa mga buntis at bata. Isa ito sa mga dahilan para tugunan ang isyu ng tinatawag nating silent pandemic na maraming apektadong bata ang stunted. Ang tanong, ano nga ba itong stunting? Ang stunting mga kabrigada ay isang kondisyon ng isang bata ng pagpigil ng paglago ng utak at pagdevelop ng kanyang tangkad dahil sa maling nutrisyon, paulit-ulit na impeksyon at hindi sapat na psychosocial stimulation. Ang batang kasama sa panaklong ng mga stunted children ay yung may mas mababang taas o yung height na hindi ayon sa kanyang edad. Base ho ito sa dalawang standard deviation sa ilalim ng World Health Organization Median of the Child Growth Standards. Inilunsad ng Brigada Group of Companies ang advokasya na End Stunting Now bilang tugon sa partikular na isyu na ito sa lipunan. At ito ay naaayon sa tagline ng brigada na In the Heart of Changing Lives na inilunsad din ngayong taon lamang. Ang advokasya ng ESN o End Stunting Now ay naglalayong palakasin at ang kamalayan at kaalaman sa mga negatibong epekto ng stunting ng ating mga kababayan. Kaya't mga kabrigada, sabay-sabay nating isulong at isigaw, End Stunting Now! Mga kabrigada, ang Brigada Foundation Incorporated ay patuloy pa rin pong tumatanggap ng tulong para sa mga kabrigada nating nangangailangan. Para sa cash donations, maaari itong ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 000037840172. Para sa in-kind donations, ipadala ang mga ito sa Brigada Complex na matatagpuan dito lamang po sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. At para naman sa mga gustong maging Brigada Volunteer, pwedeng mag-apply dito sa istasyon at mag-register. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga kabrigada. Asahan niyo pong tuloy-tuloy yung pagbibigay inspirasyon at mga kwento ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Sa muli po, ako si Hannah Perez at ito ang Brigadahan, One Tahanan.